Natatakot ka bang mag-start ng negosyo? Kahit gustong-gusto mo na? Alam niyo bang merong 6 na maling akala sa pagtayo ng business kaya hindi mo masimulan yung business na gusto mo? Marami po sa atin ang gustong pasukin ng pagnenegosyo para masustentuhan ang ating mga pinansyal na pangangailangan. Yung iba naman, gustong magnegosyo dahil gusto na magretiro sa trabaho nila. Meron din namang gustong magnegosyo para dagdag sa source of income. Ang nagiging problema lang ay natatakot sila. Alam mo bang merong 6 na maling akala kaya hindi ka nakapagsimula? Kaya kung ikaw ay gustong magnegosyo, please panoodin mo itong video dahil pag-uusapan natin ang 6 na maling akala sa pagsisimula ng negosyo. Please stop. Ang number 1, kailangan ng madaming pera o kapital. Yun po ang ating maling akala number 1. Sa totoo lang, ito po ang realidad. Kahit bigyan mo yung isang tao ng 1 milyong piso, pero wala siyang kaalam-alam magnegosyo, alam niyo po ba ang mangyayari sa 1 milyon niya? Dahan-dahan po itong mauubos. Pero kung isang successful na tao o isang milyonaryo or bilyonaryo, kahit tanggalin mo yung wealth and opportunities sa kanya, bigyan mo siya ng 1 taon, magiging mayaman ulit siya. Tanong ko po sa inyo guys, please i-comment sa baba kung tama or mali. Kapag hindi mo alam ang gagawin, kahit sobrang dami ng pera mo, mauubos pa din ang pera mo. Tama ba or mali? So, importante po ito na wag natin itatatak sa ating mga isipan na kailangan ng malaking halaga. Kapag gusto mo magnegosyo, dahil kahit small capital lang po ay pwede ka nang magsimula. Maling akala number 2, sigurado kang magtatagumpay kapag maganda ang idea mo. Dahil kahit anong pong ganda ng idea mo, darating at darating ka pa din sa madaming pagsubok. Dahil nagsisimula ka pa lang. May failure yan, may trial and error, may time of adjustment. So nasa iyo ang choice kung paano mo ito solusyonan. Kaya wag po nating itatatak sa isipan natin, kapag magsisimula ka ay sigurado ka na magtatagumpay. Dahil kapag magkaroon ka ng problema at ganito ang mindset mo, mabilis kang panghihinaan ng loob. Tandaan, okay lang na maging optimistic, pero wag naman masyadong idealist. Kailangan mo ding maging realistic. Maling akala number 3, business means immediate profit. O kaya naman, iniisip mo na kapag nagtayo ka ng negosyo, ay sigurado na rin ang income mo. Iwasan po natin ang ganitong mindset, nakikita ka agad kapag nag-start ka ng negosyo. Again, katulad po ng sinabi ko kanina, pag nag-start ka, magnegosyo, dapat handa ka sa pagod, failure, kapital, trial and error. Na-experience nyo na po ba magnegosyo dati? Na yung mga ine-expect mo na magiging customer mo at bibili sa'yo, sila yung hindi bumibili. Pero kung sino pa yung mga hindi mo kakilala, ay sila pa ang bumibili sa'yo. Maling akala number 4, kapag magnegosyo ka ay hawak mo na ang oras mo. Marami po sa atin ang nangangarap na magkanegosyo dahil iniisip nila na may time freedom sila. Pero in reality, kapag nag-start ka palang magnegosyo, ikaw halos lahat ang mag-aasikaso sa negosyo mo. Ikaw ang magtitinda, ikaw ang mamamalengke, ikaw ang magluluto, ikaw ang maglilinis, ikaw ang magpapak, ikaw ang magmamarket, ikaw ang mangungulekta, ikaw ang mag-ship, ikaw halos lahat, wala kang time freedom. It requires long hours, especially in the early stage. Magkakaroon lang po kayo ng time freedom kapag may system ka na. Maling akala number 5, kailangan mo ng business degree to succeed. Para po sa akin, formal education can be beneficial. Pero sa realidad po, kahit wala kang degree, may chance ka pa din magtagumpay sa pagnenegosyo. Dahil madaming negosyante ang naging successful kahit wala silang degree. Dahil meron silang good mentors, practical experiences, self-education. So in other words, ang pag-aaral po sa pagnegosyo comes in many ways and many factors. Kaya wag po natin sasabihin na hindi po para sa akin ito dahil wala naman akong degree.
Tandaan, kung gusto, palaging may paraan. Maling akala number 6. Failure means the end of your entrepreneurial journey. Alam niyo po bang si LeBron James ay 9 years sinubukang maglaro sa NBA bago niya makuha ang kanyang first championship title. Imagine niyo po kung gayahin mo ang dedication ni LeBron James, hindi siya sumuko, nagpatuloy siya, in-improve niya ang sarili niya. Hindi lang po ito about sa pagbabasketball, maging sa pagnenegosyo. Kung malugi ka ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, huwag po nating ugaliing sumuko na agad at iisipin natin na hindi na ito para sa atin. Dahil malay mo, kapag sa pang-apat, doon mo pala makuha ang negosyo na para sa'yo. So this doesn't relate with how many times have you failed. What really matters is how many times you try again. Failure is common part of entrepreneurial journey. Kaya kung gusto mo maging successful sa negosyo, dadaan ka muna sa failure. Dadaan ka muna sa pagsubok. Kaya dapat kapag may mga ganitong pagsubok, isipin mong mabuti kung paano mo maayos ang negosyo mo at paano mo mapapalakas ang negosyo mo upang ikaw ay magtagumpay. So in summary, ng maling akala sa pagtayo ng negosyo, need ng madaming pera for number 1. Number 2, sigurado kang magtatagumpay kapag maganda ang idea mo. Number 3, business means immediate profit. Number 4, kapag magnegosyo ka ay hawak mo na agad ang oras mo. Number 5, kailangan ng business degree to succeed. And our last but not the least, failure means the end of your entrepreneurial journey. Kaya po sa mga 6, saan po kayo nakarelate? Please pakitype po sa ating comment section sa baba. Dahil tandaan, kung tama po ang paniniwala nyo sa pagnenegosyo, mas madaling makamit magtagumpay. Kaya po sana ay madami kayong natutunan sa ating video. Kung bago ka pa lang, please mag-subscribe ka sa ating channel para palagi kang updated sa mga new videos natin. God bless everyone and maraming salamat po ulit.